may bring up one more big solution to plug our fiscal hole. Last year po, ang pinaka-corrupt na ahensya ng ating gobyerno, ang DPWH. Yes. Pero may magandang balita po, ma'am. Oh, number 2 na lang siya ngayon. Dahil walang budget na nirelease kahit saan sa buong bansa ngayong taon sa DPWH, na-solve na ni Secretary Vince Dizon ang korupsyon sa DPWH kasi walang project. Ay, bongga! Dahil wala kang project, eh wala ring trabaho. Pero ang bagong pinaka-corrupt na agency sa Bureau of Pilipinas, Customs. Bureau of Customs. Yo! Tama po ang guest ni... Talaga ka lang ha. Valedictorian talaga, Bjorn. Kung matagal na kitang pinupunta riyan dyan ha. Alam ko kaya kung sino ka ha. Ang problema ko, ang padrina mo sa Malacanang napakalakas. Pag nag-political will si BBM, nabablock eh. Ang collection po ng Bureau of Customs baka abot ng 1 trillion per year. Pero ang sinasabi po, baka 1/3 ng potential revenues ay ine-evade. Kaya kung gusto natin bumuo ng bagong revenues, may karagdagang 500 billion pesos a year na pwedeng kolektahin galing sa mga smugglers Oh my kung goodness. ang gobyerno ay seryoso sa 500 billion ng corruption sa BOC. Oh gosh, at including sugar. Kaya ang tanong, ma'am, Smuggling of sugar. sa tingin nyo ba, magkakaroon ng 500 billion pesos smuggling per year kung walang mga pumoprotekta sa mga smugglers? Ay, sigurado. Nasa Malacanang nagpoprotekta kasi masyadong mataas ang kapit dyan ng mga Bureau of Customs na padrino. Inamin din sa congressional hearing, isa sa mga pinakamalaking sinasmuggle ay oil. Baka, ang estimate ng BOC, 50 billion. Pero sa tingin ko, baka 100+ billion ang nawawala sa oil smuggling per year. At kaya hindi ibinababa ang mga buwis sa langis dahil hindi kasi nakokolekta ang buwis sa lahat. So, pwede sana yung 12% VAT, for example, maging 8 kung yung 1/3 ay makolekta. Pero dahil hindi kinokolekta yung 1/3, those of us that are paying have to pay higher rates on taxes. And you don't collect kung smuggled. Tama po. That's why those of us that do pay taxes have to pay a higher rate. Baka kasi 1/3, yun na yung kanila. Yung mga kababayan, ang alam kong smuggling ng fuel dyan, nasa border natin with Malaysia. Yes. Ang alam ko. Ayun, kung talagang itong Coast Guard na ito at si Tariela ay masyadong Manghuli gustong sa dagat? pumapel, ay doon na sir sa ating mga border sa Malaysia. Matagal na yan. Alam ko yan dyan sa Nabutas. Ang dami kayang mga fishing operators dyan na bumibili noon ng smuggled fuel. Alam ko po yan kasi ang Cadiz, yung bayan ko, fishing center ng Negros Occidental. So, marami tayong alam dyan. Totoo yan, Mama B. Kasi, So, 500 billion hindi nakukolekta. And Congressman Lebise, there is a United States State Department comment or report on corruption in the Bureau of Customs after they sent to BBM the report on the corruption in the DPWH. There's really a State Department report. O kita mo, nobody is contesting me. Nobody is refuting me. So far, I've been saying there is a State Department report on the corruption, massive corruption in the Bureau of Customs. Ato, mga kaibigan hindi ko alam kung fake news ito o hindi Pero sa dami ng narinig ko, yung padrino ng Bureau of Customs daw, allegedly, ay yung kapatid ni First Lady na si Martin Araneta. Yun that's why people are believing it because 3 taon na, hindi pa rin tinutukay ni BBM ang Bureau of Customs to account for loss in tax revenues. Tsaka kombing siya kung Lian, no? Ang Germany, nag-call sila ng emergency na i-reduce nila yung energy tax for fuel. Bakit sila? Kaya lang gawin ba tayo? Ayaw. Yan na nga ang sinasabi mo. Kasi if there's may corruption sa loob ng BOC and apparently, sila rin ang nag-aangkat ng illegal, talagang hindi bababa kasi pinagkakakitaan din. So mga kababayan, dito na natin nakikita ang nagiging problema natin. Mayaman ang Pilipinas, ang dami nating pondo, ang problema, ang liderato natin. Hindi ho sila tapat sa pagsisilbi sa atin. Bagkus tapat sila kung ano lang yung makukuha nila at mailalagay nila sa bulsa nila. Wala hong malasakit sa bulsa ng masa.